Sa isang entabladong binubuhay ng ilaw, kulay at tapang, isang uri ng sining ang nagsisilbing tinig ng mga hindi naririnig. Isang sining na hindi lang basta aliw, kundi isang anyo ng paglaban. Ito ang mundo ng kontemporaryong sining. Sa mundong ito, tumitindig ang drug art. Isang makapangyarihang pahayag ng intensidad, politika at pagmamahal sa bayan. Ngunit paano nga ba ito nagsimula? At bakit ito mahalaga sa kasalukuyang panahon? Ang kontemporaryong sining ay tumutukoy sa mga likhang sining mula 1970 hanggang sa kasalukuyan. Isa itong larangan ng malayang lumalahok sa iba't ibang anyo, mula sa installation art, performance art, digital art at marami pang iba. Hindi ito nakakulong sa frame ng canvas o sa pader ng galeriya, sapagkat ito'y sining na sumasalamin sa kasalukuyang karanasan ng lipunan. Isang malikhaing paraan ng pagtugon sa mga issue, tanong at damdamin ng makabagong panahon. Sa gitna ng anyong ito, naninindigan ang sining na tumutulong sa mga boses na madalas ay binabaliwala. Katulad ng sining na mula sa LGBTQIA+ community, silang madalas ay nasa gilid. Ngunit sa sining, nagkakaroon ng sentrong espasyo. Ang kontemporaryong sining ay hindi lamang naglalahad ng kagandahan. Ito'y daluyan ng protesta, pagmumuni-muni at pagkilala sa tunay na kalagayan ng tao. Ang drag performance ay hindi na bago sa Pilipinas. Sa mga tagong eskinita ng lungsod, unti-unti itong umusbong. Isang anyo ng pagtatanghal, ngunit bukod pa rito, isang pagsasakatawa ng tapang at identidad. Ang mga unang drag queens ay nagpapasaya sa mga bar. Ngunit hindi nagtagal, ginamit nila ang entablado bilang plataporma para magsalita, magtuligsa at magmulat. Isa sa mga nangunguna sa ganitong kilusan ay si Maxi Andresen. Isang artistang hindi natatakot magsalita, magsuot ng makulay at magsayaw sa gitna ng entablado habang dala ang bigat ng katotohanang panlipunan. Kayo ang pag-asa ng bayan, kaya dapat matatalino kayo. Huwag kayo maging bobo, okay? Magtapos kayo ng pag-aaral nyo, ha? Sige naman! At maging matalino sa pagboto, okay? Yes. Thank you! Huwag kayo bumoto ng kay Chris. Ako ba mga tao? Ang drag ay makabayan. Sa kabila ng palamuti at aliw, taglay nito ang mensaheng pangbansa. Ito'y mapanlikha at mapanghamon. Bumabatiko sa tradisyonal na pagtingin sa kasarian, tungkulin at sining. Sa persona ni Maxi, makikita kung paano nagiging politikal ang personal. Ang bawat kilos, galaw at salita ay performance na may layuning pukawin ang damdamin ng madla. Sa drag, ang katawan ay nagiging canvas at ang galaw ay wika ng paglaban. Sa isang entabladong nilalakaran ng takong at tapang, may tinig na hindi basta sigaw. Ito ay sigaw ng bayan. Putang ina nyo, nakaupo lang kayo dyan! Ang dami ng hirap ng mga Pilipina! Ayusin niyo yung boto nyo, ha? Huwag na kayong bumoto ng mga bobo! Dahil tayo rin ang nagsasakripisyo. Hindi ito mura ng galit, kundi sigaw ng pagkadismaya. Isa itong panawagan para sa mas responsableng lipunan. Sa isang interview, inilahad ni Maxi ang karaniwang komento patungkol sa drag queen. Ayun, na parang for fun lang kami. Komedyante lang kami, no? Artist kami. Meron kaming puso, we have a statement.
Sa bawat performance ni Maxi, mula sa O-Bar hanggang sa mga advocacy events, makikita ang sining na may lalim. Hindi lang aliw, kundi paninindigan. Ang kanyang makeup, wig, at outfit ay hindi basta-basta. Ang bawat detalye ay nagpapahayag ng kanyang sarili. Ang mga quotable quotes niya ay nagiging sandata ng kabataan. Simpleng salita, ngunit napakalalim ng bisa. Sa dulo, ang kontemporaryong sining ay hindi lang visual na atraksyon. Ito ay medium ng katotohanan. Sa bawat kilos ng drag queen, may panawagan. Sa bawat hakbang ng selyeto, may protesta. Sa pamamagitan ng drag art, isinasatinig ang mga advokasiyang matagal ng pilit pinatatahimik. Isa itong paalala na ang sining ay hindi kailanman pipi. At sa bibig ng isang drag queen, ang katotohanan ay laging may korona.